Magandang gabi po sa inyo, Kabanong. Gusto kong ibahagi ang kwento namin ng Kuya Mario ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Victor. Kaarawan ng Kuya Mario ko noon nang pagbabatuhin siya ng tatay ko ng planggana, balde at kung ano-ano pa. Nahalungkat kasi ni Papa ang mga gamit ni Kuya Mario sa damitan. Nakita ni Papa ang mga makeup ni Kuya at ilan pang pampaganda. Galit na galit si Papa. Kulang na lang ay patayin na niya si Kuya sa sobrang galit. Ayaw na ayaw kasi ni Papa sa mga bakla. Bakla kasi ang naging dahilan kung bakit namatay ang nanay namin. Mayroon kasing nakaaway na bakla si Mama noon sa isang piyesta. Hindi alam ni Mama na ang baklang yun pala ay isang mangkukulam. Kinulam ng bakla si Mama hanggang sa mamatay. Mula noon, pinangako ni Papa na lahat ng bakla sa mundo ay kakamuhian niya. Pa, tama na yan. Kawawa naman si Kuya oh. Birthday pa naman niya ngayon. Walang pakialam si Papa sa akin. Sige pa rin siya sa hila ng buhok ni Kuya at nilublub pa sa drum na may tubig. Yan! Yan ang nararapat sa mga baklang katulad mo! Nilulunod! Mga salot kayo! Naiinis ako noon kay Papa. Hindi ko kasi matanggap na gano'n ang mga tingin niya sa katulad ni Kuya. Ilang beses kong tinangkang awatin si Papa. Pero maging ako ay nasampal lang din. Alam mong bakla ang pumatay sa nanay mo, tapos magbabakla ka rin? Wala ka ba talagang utak, Mario? Pader, ano magagawa ko? Hotdog ang gusto ko at hindi tahong ni Carla. Hingal na hingal si Kuya nung mga sandaling yon. Pero nilublob siya ulit sa tubig. Wala akong pakialam. Basta hanggat nandito ka sa akin, ayaw ko ng bakla. Magpakalalaki ka kung gusto mong tanggapin kita at kung gusto mo pang mabuhay. Ayaw ko ng mga salot sa pamamahay ko. Nang bitiwan ni Papa si Kuya, ay dali-daling nagtago siya sa likuran ko. Nanginginig at takot na takot. Victor, Father will kill me. I'm scared. Magtago ka ba dyan sa likod ng kapatid mo? Mag-untugi ko kayong dalawa eh. Pa, bakit ba hindi na lang natin hayaan si Kuya sa gusto niya? Hindi naman siya masamang tao eh. Mabuti naman siya. Maayos na nagtatrabaho sa munisipyo. Nakakapagbigay ng tulong sa atin. Inuuna ang pamilya kaysa sa sarili. Ano ba bang wala sa kanya? At bakit hindi niyo siya kayang tanggapin? Kung nag-iisip ka, Victor, hindi mo na yan dapat itatanong sa akin. Kaso, isa ka rin tanga eh. Bakla ang kumulam sa nanay nyo. Ilang beses ko bang ipapaalala? Bakla! Kapag nakikita ko ang baklang yan, naalala ko kung paano nahirapan ang nanay ninyo. Kung ayaw mo akong makita, edi close your eyes. O kita mo? Sirauli yung baklang yan eh. Nasa aktong lalapit na sana si Papa, kaso bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Umatake na naman kasi ang high blood niya. Ganoon ang nangyayari sa kanya kapag sobra siyang nagagalit. Hayaan mo ko. Mabuti pang mamatay ako kaysa makasama ang kapatid mong bakla na yan. Hinawi pa ni Papa ang kamay ko. Habang si Kuya Mario naman sa likuran ko, ay naririnig ko na lang na umiiyak. Kahit nahihilo, ay naglakad na lang palabas ng bahay si Papa. Ay nako, ikaw naman kasi. Sinabihan naman kasi kita na itago mo yung mga gamit mo sa ligtas na lugar. Nalaman tuloy niya. Nakita tuloy ni tatay. Matagal ko nang alam na bakla ang kuya ko, Kabanong. Second year college pa lang siya, ay may ideya na ako nang misang makita kong may cutic sa bag niya. Bakit ba ganon si Papa? Kahit na ano sigurong gawin kong kabutihan, wala rin siyang pagpapahalaga sa akin eh. Kuya, may mga ama talaga na katulad ni Papa na hindi kayang tumanggap sa mga katulad mo. Sila na yun eh. Makikitid ang utak nila. Ang kailangan mo lang gawin ay magpakabuti sa sarili mo. Nang sa ganun eh, makita niyang halaga mo balang araw. Gusto ko nang umalis sa bahay na ito. Lilipat ako ng Tanza. Ano? Iiwan mo ako rito? Eh di sumama ka. Paano si Papa rito? Sino bang mas mahalaga? Ako o siya? Ito naman si Kuya oh. Kailan pa ba akong papiliin? Ano ka ba? Sa kabila ng pang-aalipusta niya sa akin, mahalaga pa rin ba siya sa iyo? Akala ko, kakampi Yan kasi ang hirap sa iyo eh. Sarado din ang utak mo minsan eh.
Iniipit mo ako sa sitwasyon. Alam mo naman na pareho kayong mahalaga sa akin dahil kayo na lang ang pamilya ko. Ay nako, nakakadismaya ka naman eh. All this time kuya, iniingatan ko ang sikreto mo. Tapos ganito palang tingin mo sa akin? Ha, bad trip oh. Padabog akong lumabas ng bahay, Kabanong. Kumalabog pa ang pintuan dahil sa ginawa ko. Oh, Victor! Hindi ko na siya inintindi. Pinuntahan ko na lang ang kaibigan ko na nasa bilyaran, si Val. Ang pinakamatagal ko ng kaibigan at lagi kong naaasahan. Hoy, ano na naman ang problema? Hindi maipintay ang pagmumukha mo ah. Eh paano? Alam na kasi ni Papa yung sikreto ni Kuya. Gagi! Alam na ni Tito Goryo na bakla si Kuya Mario? Alam din kasi ni Val ang tungkol sa sikreto ni Kuya Mario. Sa katunayan, matagal na niyang napapansin ang kalamyaan ni Kuya. Oo eh. Kaya ayun, nagkagulo na naman sa bahay. Siyempre, alam mo naman, bakla ang kumulam kay Mama, di ba? Kaya sa tuwing titingin siya kay Kuya, naaalala niya yung nangyari kay Mama. Pero hindi rin naman tama na si Kuya yung pagbuntungan niya, di ba? Tapos kanina, pinapili naman ako ni Kuya kung sino sa kanila ni Papa ang sasamahan ko. Di ba? Parang antang ah. Ay, mahirap nga yan, buddy. Pero, intindi mo na lang. Magugulo pa ang mga utak niyan eh. Ang mabuti pa, libangin mo na lang yung sarili mo. Ha? Libangin? Ano na naman yan ha? Bilyar? Tako, sawa na ako dyan, buddy. Gagi, hindi. Eh ano nga? Punta tayo sa beer house. Sira ulo. Baka pagalitan ako ni Papa. Ano ka ba naman? Graduation na tayo sa pasukan. Pwede na yan. Anong graduation ng potek? Baka graduating. Oo nga, yun nga. O ano, G, libre ko. Inang to, nakasahod ka na ba sa sugar mommy mo? Dami mo nang sinasabi, buddy. Ano, sasama ka ba o hindi? Oo, sige na. Subukan ko. Basta libre mo ha. Wala akong pera dito. Ayos. Tara. Wala nang ayos-ayos at wala na ring ligo-ligo. Naglakad na kami papunta sa beer house. Hindi naman yun kalayuan. Pwedeng lakarin. Makalipas lang ang ilang minuto ay nakarating na rin kami doon. Pagdating namin doon ay tumambay kagad kami sa isang bakanting lamesa. Nanlalaki na kagad ang mga mata ko. May mga babaeng nakahubad kasi ang nagsasayawan sa entablado. Pre, ano to? Beer house. Bakit? Mukha ba itong ospital? Hindi. Ang ibig kong sabihin, bakit may mga babaeng nagsasayawan? Eh alangan namang mga nagdarasal dito sa beer house yung mga yan. Manahimik ka na lang dyan no at o-order na ako ng alak. Napapailing na lang ako sa mga nakikita, Kabanong. Wala kasi talaga akong ideya kung ano ba talaga ang nasa loob ng isang beer house. Maya-maya lang din ay nakabalik na si Val. Nagsimula agad kaming uminom. Tamang pork chop lang din ang pulutan namin. Nalibang ako noon kaya hindi ko na napansin ang oras. Pero hindi pa namin nauubos ang isang bote. Sabi kasi ni Val, patagalin namin ang isang bote para sulit. Habang nililibot ko ang tingin sa paligid, nakakita ako ng pamilyar na muka sa kabilang lamesa na di naman kalayuan sa amin. Buddy, si Kuya yun di ba? Nagtaka rin si Val. Oo. Bakit? Bakit may mga babaeng katabi? Eh di ba? Tumayo ako agad at pinuntahan ko si Kuya Mario. Mukhang kakaupo pa lang niya kasi kalahati pa lang ang bawas ng alak niya. Victor? Inalis ko ang mga babae sa gilid niya at hinila ko siya palabas ng beer house. Kuya, anong ginagawa mo rito? Ayun, sinusubukan ko magpakalalaki para maging happy daddy na si Pader. Di mo naman kailangan gawin yun eh. Magpakatotoo ka, yun ang mahalaga. Gagastos ka pa. Alam mo namang nag-iipong ka eh. Nagulat si Kuya nang makitang kasama ko si Val. Huwag ka mag-alala, matagal nang alam ni Val. Napapansin ka kasi niya lagi na malamya eh. Pero hindi naman niya maingay. Oo nga. Huwag ka mag-alala, kuya. Safe ka sa akin. Bumuntong hininga na lang ako noong mga sandaling yon. O kayo, anong ginagawa niyo rito ha?
Eh di ano pa, nagpapalakas ng pagkalalaki. Oo, tamang libang lang. Kulit nito eh. Libre daw ako eh. Okidoki. Member naman kayo ng Hotdog Society kaya gora lang. Anong Hotdog Society? Ano yun? That means, mga barako kayo. Mga tunay na lalaki, ganern. Tumango na lang si Val. Sabay-sabay na lang kaming umalis. Habang naglalakad ay bigla na lang nagsuka si Kuya Mario. Nung una akala ko ay dahil lang yun sa ininom niyang alak. Pero nang ilawan namin ang suka ni Kuya Mario, nagtaka kami kasi kulay itim ang suka niya. Bigla na lang din siyang nahilo. Gumilid na muna kami para alamin kung ano ang nangyayari sa kanya. Kuya, sobrang init mo. Nilalagnat ka ba? Nilalamig ako. Tara, dun muna tayo sa bahay. Padadaanan naman natin yung bahay namin eh. O sige, buddy. Dinala na muna namin si Kuya sa bahay nila Val. Mabait naman ang mga magulang niya kaya tinanggap nila kami. Eh ano ba yung nangyari sa batang ito? Pinahiga namin si Kuya sa sofa nila Val. Nag-aalang ang tiningnan ni Aling Pat si Kuya. Galing po sa inuman si Kuya. Pag uwi, ganyan na. Sumusuka ng kulay itim. Sumusuka ba ka mo ng kulay itim? Opo. Bakit po? Valencio, tawagin mo nga yung papa mo sa kabilang bahay, dali. Bigla kong kinabahan sa reaksyon ng mukha ni Aling Pat. Kasama na ni Val si Mang Hermo nang bumalik siya. Agad na lumapit si Mang Hermo at tiningnan ang kalagayan ni Kuya Mario. Nanlaki ang kanyang mga mata na tumingin sa amin. Sabihin mo nga sa akin, may nakaaway ba ang kuya mo? Wala naman po. Mabait po yun si Kuya. Bakit po? Nakulam po ba siya? Sandaling hindi nagsalita si Mang Hermo. Tiningnan niya pa ang kuko ni Kuya sa kamay at paa. Hindi mang kukulam ang dumali sa kuya mo. Kung hindi humang kukulam, ano po? Parang nagdadalawang isip na sabihin sa akin ni Mang Hermo ang nalalaman niya. Pero pinilit ko siya kaya kalaunan ay napaamin ko rin siya. Victor, ang kuya mo, nahipo ng aswang. Natameme ako sa sinabi ni Mang Hermo. Yun kasi ang unang beses na nakarinig ako ng tungkol sa aswang. Ang uso kasi sa lugar namin noon, Kabanong, ay mga kulam lang. Sandali po. Aswang? Paano po mangyayari yun? Lahat ng aswang ay may daladalang negatibong enerhiya. Kapag sila ay nakaanyong tao, nagagamit nila yon para makapagbigay ng sakit sa kanilang gustong biktimahin. Kailangan niyang magamot sa lalong madaling panahon. Nagtatayuan ng mga balihibo ko noong mga oras na yon, Kabanong. Para bang may kung anong yumayakap sa akin na malamig. Pagtingin ko kay Kuya Mario, nakabaluktot na siya sa sobrang lamig. Mga ilang sandali lang ay nagsusuka na naman siya ng kulay itim na likido. Noong mga sandaling yon ay nagsimula ng mataranta sila Mang Hermo at Aling Pat. Agad na kinontak ni Tito Hermo ang kakilala niya raw na di umano na albularyo. Samantala, habang naghihintay kami ay pinunasan namin si Kuya Mario ng maligamgam na tubig na may suka. Napakainit ng kanyang katawan. Hindi rin namin siya makausap dahil wala siyang malay. Ang bilis din ng tibok ng puso niya. Pati yung sa palapulsuhan. Tito Hermo, matagal pa ba? Baka mapano na si Kuya. Parating na. Hintay na lang natin. Halos nasa 20 minutos na kaming naghihintay saka dumating yung isang lalaki. Nasa edad 50 na yata. Maputi-puti na rin ang buhok pero malakas-lakas pa naman. Marami siyang dala na kung ano-ano. Kabilang na roon ang mga nakasabit sa kanyang katawan. Siya ang kilala kong albularyo, si Eddie. Agad na hinawakan ni Eddie ang palapulsuhan ng kapatid ko. Tiningnan niya rin ang mata at maging ang mga kuko nito sa paa at kamay. Ano pong palagay ninyo? Kung ito ay sumusuka ng likidong kulay itim at nangingitim din ang kuko nito, nadali ito ng aswang. Bakit ba nila ginagawa yon? Mabuti namang tao si Kuya. Wala siyang inaway. May tatlong dahilan. Marahil may inggit o galit sila sa tao. Pangalawa, gusto nilang kainin ang laman loob ng kuya mo.
Kapag ang isang tao kasi ay may sakit, ang laman loob nito ay mabango para sa kanila. At ang pangatlong dahilan, baka may nakakagustong aswang sa kapatid mo. Paraan ng mga aswang para muli nilang matagpuan ang lokasyon ng natitipuhan nila ay nilalagyan nila ito ng sakit. Ano po? Ano pong kailangan natin gawin? Huminga ng malalim si Eddie. Hindi nagagamot ng medisina ang ganitong sakit. Buti at tinawag niyo ako, Hermo. Kumuha ka ng tawas, magpausok ka. Pahingi na rin ako ng pinakuloang bawang. Pakipatay ng lahat ng ilaw kapag natapos ko na ang pagdarasal na gagawin ko. Sige, masusunod. Tahimik lang kaming dalawa ni Val nung mga sandaling yon. Nasa gilid lang kami at nakikinig lang sa pagdarasal ng albularyong si Eddie. Mga ilang sandali lang din ay naibigay na rin ni Tito Hermo ang lahat ng kailangan. Pagkatapos magdasal ay pinatay na rin ang lahat ng ilaw. Naamoy ko na lang bigla ang singaw ng nilagang bawang. Wala akong ideya kabanong kung ano ang ginagawa ni Mang Eddie kay Kuya. Nagtiwala na lang din ako sa kanya. Nang buksan na nila ang ilaw, napansin ko na nawala na ang pangingitim ng kuko ni Kuya Mario ko. Pawis na pawis si Kuya, para siyang binuhusan ng tubig. Pero kapansin-pansin na medyo umaliwalas na ang kanyang muka. Mang Eddie, kumusta po yung kapatid ko? Tumango-tango siya bago nagsalita. Nasa maayos na kalagayan na ang kapatid mo. Mawawala na ang lagnat na ibinigay sa kanya ng aswang. Pero hindi ko malaman o makita sa kanya kung sino ang aswang na gumawa nito. Blanco sa vision ko. Pero ang mahalaga po ligtas na si Kuya. Hindi. Mahalaga rin na malaman kung sino ang aswang na yon. Dahil maaari pa itong maulit kapag hindi natin natuklasan kung sino ang aswang. Pero paano naman natin malalaman kung sino ang gumawa niya sa kuya niya? Yun pa ang aalamin ko. Kaya kapag may naalala kayo o napansin na hindi parang karaniwan, sabihin nyo kagad sa akin. Sa ngayon, kailangan ko na munang umalis. May gagamutin pa ako sa kabilang sityo. Ay sige po, maraming salamat po. Hermo, maraming salamat din dahil nagtiwala ka sa akin. Isa ka talagang mabuting tao. Kahit pa umalis ka na sa samahan, patuloy ka pa rin hindi nakakalimot. Sige, mauna na ako. Pag-alis ni Mang Eddie ay saka nagsalita si Val. Dati kasing nag-aral ng pagka-albularyo si Papa, pero tinigil niya mula nang magbuntis si Mama sa akin. Tumango na lang ako at napangiti na lang din sa mag-asawa. Pinagtuunan namin si Kuya Mario na noong mga pagkakataong yon ay nawala na ang init ng katawan niya. Normal na rin ang tibok ng puso niya. Wala na rin ang pagkukulay itim ng mga kuko. Kuya, ayos ka na ba? Biglang dumilat si Kuya. Palingon-lingon sa paligid at saka bumangon ng marahan. Nasaan na Kesh? Nagulat si Kuya nang makita ang mukha ni Tito Hermo at Aling Pat. Huwag ka mag-alala, Kuya Mario. Alam na nila. Pero hindi sila magsasabi sa iba. Sifang sekreto mo sa amin. Pangako yan. Ay, maraming salamat pero anong nangyari? Wala ka bang naalala, Kuya? Umiling sandali si Kuya. At kahit na anong pag-alala niya, wala siyang mabalikan sa isipan niya. Ang nakikita ko lang sa panaginip ko, isang babaeng maganda, tapos biglang pumangit ang mukha. Nakakatakot, parang halimaw. Kurak, monster. Then parang bet niya ako. Gusto niya makaget ng kiss mula sa akin. Ay, ano ba yan, Kadiri? Ayun lang naalala ko. Nagkatinginan kaming apat. Hinudyatan ako ni Tito Hermo na sabihin na kay Kuya kung ano ang nangyari sa kanya. Kasi Kuya, nadali ka ng aswang Naibuga ni Kuya ang iniinom niyang tubig. Buti na lang at walang natalsikan ni isa sa amin. No? Nadali ng aswang? Loka ka, wala naman akong matres, di ako majojontis, ano ka ba? Kuya naman hindi naman tanga ang aswang.
Alam niyang wala kang pag-asang mabuntis, kaya ibang bagay ang gusto niyang makuha mula sa'yo. Ano? Wala naman akong yaman. Di hamak na princess working lang naman ako sa munisipyo. Basta, ang malaga ay magaling ka na. Magpasalamat ka kina Tito Hermo at Tita Pat. Kasi kung di dahil sa kanila baka baklang bangkay ka na. Ay, lubos po ako natutuwa sa inyong pagmamalasakit sa akin, Tito and Tita. And I thank you. Diyos ko, lumadlad na talaga. Tama yan, Kuya Mario. Ipakita mo kung sino ka. Nung mga sandaling yun, ay nagpaalam na rin kami sa kanila. Sobrang laki talaga ng pasasalamat ko sa mga magulang ni Val. Nainggit nga ako sa kanya kasi buti pa siya, may mabait na ama. Pag-uwi namin sa bahay ay naabutan naming lasing ang tatay namin. Nakatulog na siya sa gilid ng lamesa. Pero hindi na lang namin siya ginising dahil baka malintikan na naman si kuya. Pahinga ka na, kuya. Ako nang bahalang maglikpit dito sa kalat ni tatay. May pasok ka pa bukas, di ba? Oh, sige. Thank you, brother, ha? Isa-isa kong pinagdadadampot ang mga nakakalat na pulutan at bote sa lamesa. Nilinis ko ng mabuti para kinabukasan, hindi na magbunga nga pa si Papa. Pagkatapos sa mga ginawa ko, ay nagpahangin na muna ako sa tapat ng pintuan namin. Sa kalagitnaan ng pagpapapako ng Milo, may isang babaeng matangkad ang nakita ko sa kabilang parte ng daan. Sa tapat pa mismo ng bakuran namin. Nung una ay inakala kong taga roon siya sa kabilang bahay. Pero sa tagal ko na siyang tinitingnan noon, napapansin ko na sa bahay namin siya nakatingin. Hindi ko lang gaanong maaninagan dahil madilim sa parting yon. Anong trip nitong taong to? Maniking ba to? Parang di kumikilos ah. Tumayo ako at nasa aktong lalapitan ko sana. Pero nakita ko ang babae na bigla na lang naglakad palayo. Hoy! Sinundan ko ang babae kung saan siya papunta. Aray ko, punyemas! Napatid lang ako sa bato. Pagtingin ko sa kinaroroonan ng babae, ay bigla na lang nawala. Uy! Saan na yun? Tumakbo ang potek. Napapailing na lang akong pumasok sa bahay. Hindi ko na lang yun pinagtuunan ng pansin. Natulog na lang din ako. Maaga pa lang kinabukasan ay ginising na agad ako ni Kuya Mario. Inalog-alog niya pa ang ulo ko para lang tuluyang magising ang diwa ko. Oo, ano ba? Baklang to. Naalala ko na, isa sa mga babaeng lumalandutay sa akin ang pwedeng aswangin at magbigay sa akin ng fever. Umayos ako ng pagkakaupo at nung oras na yon ay naidilat ko na ng maayos sa mga mata ko. Ano? Sigurado ka ba dyan, kuya? Oo, 100% sure na sure. Pure na pure ang instinct ng baklang ite. Inaan mo nga yung boses mo. Baka mamaya marinig ka na naman ni Papa. Wala na si Pader, no? Anong wala na? Tigok na. Joke. Jokey-dokey. Wala, pumasok na. Ay, maayos ka nga. Mag-ayos ka. Pupunta tayo kay Naval. Sasabihin natin kay Tito Hermo yung naalala mo. Okay. I'm going to wash my soul. Nagmamadaling pumasok si Kuya sa banyo. Ako naman ay nagbihis na lang dahil tinatamad na akong maligo. Wala nang almusal-almusal. Tinungo kagad namin ang bahay ni Val. Sumakto naman na nasa bakuran sila at nagluluto ng mga sandaling yon. Uy, buddy! Anong sa atin? Balita! Bakit nakadress yung kuya mo? Ewan ko nga dyan. Kung saan niya nakakuha yung dress na yan. Pinagtitinginan tuloy siya oh. Di bale, nandito pala kami kasi may naalala na si kuya. Yung isa raw sa mga babaeng lumalandi sa kanya sa beer house, baka raw isa doon yung aswang. Sandaling binitiwan ni Tito Hermo ang itak at ang sinisibak na kahoy saka lumapit. Sigurado na Maria ng kapatid mo. Kasi kung oo, pupuntahan natin ang beer house na yun mamayang gabi. Pagtingin namin kay kuya, ay para siyang tanga na rumarampa-rampa. Look guys, this is the aura ng isang baklang hindi pumasok ngayon. Wow, bongga! Alam mo kuya, ihanda mo na yung sarili mo.
Kapag ito talaga naalaman ni Papa, manghihiram ka talaga ng mukha sa aso. Umirap lang sa akin si Kuya Mario. Nag-almusal na ba kayo? Tara, kumain na muna kayo at saka natin pag-usapan yung mga bagay na dapat na pag-usapan. Mabuti na lang at nakapag-almusal kami sa kanila. Si Kuya kasi ay tuluyan ng nilalamon ng kabaklaan niya. Napag-usapan namin ang iba pang mga aktibidad ng mga aswang. Base kay Tito Hermo, ang mga aswang daw ay karaniwang magaganda o gwapo. Paraan daw yun ng mga aswang para mas maitago nila ang kanilang pagkakakilanlan. Kadalasan, mas may maitim daw na balak ang mga may itsurang aswang kumpara sa mga pangit na aswang. Ang mga aswang din daw na nakakagamit ng itim na salamangka na siyang nakakapagbigay ng sakit, yun daw ang mga delikadong kalaban. Kaya naman, hindi ko maiwasan na kabahan para sa kuya ko. Nagtataka nga ako kung bakit sa lahat ng tao ay si kuya pa. Lumipas ang mga sandali. Kinontak na namin si Mang Eddie para samahan kami sa beer house. Samantala, pinagpalit ko na muna si kuya ng suot para hindi siya mabugbog ni Papa. Magkakasama kaming pumunta sa beer house. Pagpasok namin sa bungad pa lang ay nakita na namin ang mga nakahubad na babae. Sumasayaw sa bakal. Tiningnan namin ang mga babaeng naroon. Isa sa nakapukaw ng atensyon namin ay ang babaeng nasa gilid ng stage. Nakasuot ng pulang dress. Matangkad siya at may kaputian. Nang mapansin ako ng babae na nakatingin sa kanya, bigla na lang siyang naglakad paalis. Napansin din ni Mang Eddie ang babae kaya sabay kaming tumayo. Sumunod naman sila kuya palabas ng beer house. Nagpunta kami sa likuran kung saan doon dumaan ang babae. Nakita namin siya na naroon na parang naghihintay lang din sa amin. Kalmado lang ang babae kahit na matalim ang tingin sa kanya ni Mang Eddie. Si kuya naman, pinagmamasdan niya ang babaeng yon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang maalala na yun nga ang babaeng naalala niya. Dahil sa ilaw sa likod ng beer house, nakita namin ang kakaibang ngiti ng babae. Ngiti na parang may kung anong nais na ipahiwatig. Ngiti na siyang nakapagpatayo ng mga balahibo ko. Ipakilala mo ang sarili mo. Tumawa ang babae na parang iniinsulto niya ang albularyo. Bakit ako magpapakilala kung kayo naman na may kailangan sa akin? Isa kang aswang. Nagbagong reaksyon ng mukha ng babae. Unti-unting nawala ang ngiti nito na napalitan ng nanlilisik na mga mata. Kailangan niyo sa akin. Lubayan mo ang lalaking ito. Hinila pa ni Mang Eddie si kuya para ipakita sa babae. Ano pa bang sinasabi mo? Bakit mo ako inaakusahan ng kung ano-ano? Gusto mo ipadimanda kita sa pambibintang mo? Huwag kang magkaila. Isa kang aswang at pinupuntirya mo ang taong ito. Ano kapag napatunayan kung hindi ako aswang? Anong gagawin mo? Hindi na nagsayang ng oras si Mang Eddie. Nilabas niya ang langis na nasa garapon. Ang kaso, hindi naman yung kumukulo. Parang walang kahit na anong paggalaw sa langis. Ano? Papaanong? O ano? Aswang ba ako? Mukhang nagkamali yata tayo ah. Pero siya yun. Siya ang lumandutay sa talong ko. Parang siya nga rin yung nakita kong babae sa tapat namin eh. Miss Ganda, pasensya ka na ha. Nagkamali yata kami. Muling sumilay ang ngiti sa labi ng babae, habang si Mang Eddie naman ay hindi makapaniwala. Malakas kasi ang kutob niya na yun ang aswang. Sa unang tingin pa lang kasi niya, alam na niya. Magaling ka lang gumamit ng itim na mahika. Magpakasaya ka ngayon dahil sa mga susunod na araw o gabi, mabubunyag din ang nililihim mo. Ngumisi lang ang babae sa amin. Bago kami umalis, pinagmasdan ko muna siya mula ulo hanggang paa. Iba talaga ang dating niya para sa akin. Paglabas namin ng beer house, ay napag-usapan namin ulit yon habang naglalakad. Dismayado ang albularyong si Eddie. Matapos noon, ay nagsiuwian na lang kami. Pagdating sa bahay ay naroon si Papa. Nagkakamot ng ulo habang nakaupo at sa harap ng lamesa at ng kalderong walang laman na kanin. Ay, ano to? Di, kaldero pa dear. Ano to? Bakit wala pang laman?
Wala pang nagsaing. Gago ko rin talaga, no? Nasa aktong lalapit sa amin si Papa, pero tumakbo na ako at hinila ko si Kuya palabas ng bahay. Huwag niya kayong babalik ng bahay, mga siraulong anak! Hingal na hingal kaming dalawa na huminto sa gilid ng kalsada. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Nahihiya na rin kami noon kina Val. Paano yan, Kuya? Sana tayo nito. Ikaw kasi, sagot ka pa ng sagot eh. Why me? Ikaw tong nag-shake, rattle, and roll. Wala ka bang kilala na pwedeng puntahan? Yoko na kina Val, no? Nakakaya na. Ay naku, wale. Mag-sleep well na lang as dito sa kalye, no? Siguro doon na lang tayo sa bilyaran. Wala na kaming choice kabanong kundi doon na lang kami manatili. Kaso, pagdating namin doon ay ang dami namang nakatambay. Mga siraulong tambay. Hoy, si Mario, yung nagladlad. Kita ko nga ito kanina eh, nakadress pa. Nak ng tinapay naman oh. Alam ba ng tatay mo yan ha, Mario? Akala namin totoo kang lalaki. Kaya pala dikit ka ng dikit sa amin ha. Kadiri ka. Hindi na ako nakatiis. Pumagitna na ako. Hoy, tigilan nyo kapatid ko ha. Wala siyang ginagawa masama sa inyo. Kung ano man ang pagkatao niya, wala na kayong pakialam dun. Nainsulto ang isa sa mga tambay, kaya agad akong nilapitan. Bakit? Ha? Matapang ka? Pagtatanggol mo ang kuya mong bakla? Oo, bakit? Ikaw, matapang ka ba? O sadyang tambay ka lang na palamunin ng magulang? Susuntukin na sana ako ng tambay na yon nang dumating ang isang babae. Napatigil ang tambay nang hawakan siya ng babae sa balikat. Nanlalaki mga mata ko dahil yun ang babae na hinihinala naming aswang. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang walang utak na umalis ang tambay. Hindi ko alam pero parang nahipnotismo siya ng aswang. Teka, ikaw yung... Ayos lang ba ang kuya mo? Bongga! Superhero! Huwag ka mag-alala sa akin, di tayo close, Diyos ko ka! Ako si Janet at ikaw si Mario, tama ba? Inilayo ko kagad si Kuya sa babae. Hindi ako mapalagay sa ngiti niya. Ano ba kailangan mo sa amin, ha? Sa'yo wala, sa kanya meron. Malakit ang tingin niya kay Kuya Mario. Parang may gusto talaga siya sa kapatid ko. Ay, sorry girl, di tayo talon, no? Di kita bet, iyak. Wala akong pakialam. Makukuha kita kapag gusto ko. Kapag hindi ka manahimik, sisigaw ako rito na aswang ka! Parang naalarma ang mukha ng babae. Pero ngumiti ito ulit at saka nagpaalam. Mamaya, babalikan kita ha, sa bahay nyo. Basta Mario, akin ka lang. Akin ka. Tinakpan ko ang mata ni Kuya sa pag-aakalang dinadaan na siya sa hipnotismo. Naglakad na palayo ang babae. Kahit na umalis na siya, ay hindi pa rin nawawala ang kaba ko. Habang itong kapatid ko naman ay parang walang utak na kalmado lang. Kahit na alam naming mayayari kami ni Papa, umuwi na lang kami. Mas pinili na lang namin na mabugbog kaysa naman makuha ng babaeng aswang na yon ang bakla kong kapatid. Pagpasok pa lang namin sa pintuan, lumipad na kagad sa amin ang kaldero. Tinamaan si Kuya Mario sa muka kaya ang blush on niya ay napalitan ng uling. Bakit bumalik ba kayo rito, ha? Pasensya ka na pa. Nakakatakot ka naman kasi kanina eh. Para kang papatay ng tao. Sige na kuya, magsaing ka na. Tumbak lang to. Tinulak ko pa si Kuya para makapagsaing. Paraan ko yung para wala nang maganap na bugbugan. Lumabas kasi kami kanina ni kuya. Naganap ng puso ng saging. Balak sana naming lutuin ngayon eh. Ang kaso, naunahan kami ng asawa ni Aling Puring. Napatingin sa akin si Kuya Mario nang sabihin ko yon. Nakuha niya ang ibig kong sabihin kaya nakisakay na lang din siya. Ito naman kasi si Pudra. Nang-hurt ka agad eh. Sige na pa. Ako na magluluto. Magpahinga ka na. At magpahinga ka na for good. Anong binubulong-bulong mong bakla ka, ha? Ay, ang sabi ko, pahinga ka na kasi ikaw ay pagod. Yon. Sige, idip lang ako. Gisingin nyo na lang ako kapag kakain na, ha? Nakahinga kami ng maluwag nang maging kalmado na rin ang tatay namin. Nagluto na lang ako kagad
At makalipas lang ng isang oras ay nakahanda na ang lahat. Magkakaharap na kami sa pagkainan. 9:00 na kami na maghahapunan. Habang kumakain kami, tumigil si Papa sa pagsubo. May narinig kasi siyang tunog sa taas ng bubong. Naiirita si Papa sa mga ganong tunog na parabang nakaluskos. Buisit! Ano bang tunog ng tunog na yon, ha? Noong mga sandaling yon, ay kinukutuban na kami ni Kuya. Pakiramdam namin ay yun na ang babaeng aswang. Tingnan nyo nga kung ano yon. Nabubisit ako eh. Nagkatinginan lang kami ni Kuya. Pareho kaming natatakot. Hanggang sa tuluyan na talagang nagalit si Papa. Sinuntok niya ng malakas ang lamesa nang walang gumagalaw sa amin. Ano ba? Mga bingi ba kayo? Bakit ba ayaw nyong gumalaw? Ano? Gusto nyo basagin ko na lang yung bungo ninyo, ha? Nasa aktong papaluin na kami ng plato nang magkusang loob na si Kuya. Ako na nga lang. Kaloka naman, oh. Uy, Kuya! Tuloy-tuloy si Kuyang lumabas ng bahay. Buisit na baklang to talaga, oh. Wala pang 20 segundo ay sumigaw na kagad si Kuya sa labas. Sinamahan pa niya ng tili kaya lalong nang galaiti si Papa. Pagpasok ni Kuya ay agad siyang hinila ni Papa habang hawak ang kanyang batok. Ano bang problema mo, ha? Nakakairita yung tili mo eh. Ay, paano? May aswang! Napatigil si Papa sa pagsuntok sana kay Kuya. Nagsalubong ang kilay ni Papa habang matatalim pa rin ang tingin. Ano bang pinagsasasabi mo? Napatingin kaming lahat sa bubungan nang makarinig kami ng parang may naglalakad. Ayan, pader, yung nasa bubong, aswang! Maging si Papa ay naalarma na rin nang makarinig na kami ng mga ik-ik na tunog na parabang paniki. Matapang na lumabas si Papa. Inakyat niya ang bubungan. Habang kami naman ay nanatili lang sa loob. Maya-maya lang ay napatili ulit si Kuya. Bigla kasing lumitaw ang babaeng aswang sa may bintana. Dinakma si Kuya at pilit na inilalabas ng bahay. Ay, help! Pader, here is the aswang, oh! Pipitiwan mo ako, ano ba? Nang pumasok kami ni Papa, ay kitang-kita namin ang babaeng puti ang lahat ng mata. Mahaba ang kuko at sabog ang kanyang buhok. Sino ba yung babaeng yan, ha? Pa, tulungan mo ko. Kukunin niya si Kuya. Nakahawak ako sa paa ni Kuya nung mga sandaling yon. Napilitan na lang din si Papa na makihila pabalik. Nang mabawi na namin si Kuya, ay biglang nawala ang babae sa bintana. Hingal na hingal si Kuya. Hindi naman malaman ni Papa ang sasabihin niya. Pa, maniwala ka. Si Kuya, gustong kunin ng aswang. Aswang yung babaeng yun, pa. Umupo si Papa at ngumisi. Yun, aswang. Yes, pader, aswang. Mabuti pa nga kunin ka na nun para wala nang salot sa bahay na ito. Nakita ko na lang na tumulo ang luha ni Kuya Mario. Nagsarado ang mga kamao niya. Nagulat si Papa nang suntukin ni Kuya Mario ang lamesa. Sa lakas ng pagkakasuntok niya ay nawasak ang dulong bahagi ng lamesa namin. Aba, gago ka ba? Oo, isa akong gago. Kasi bakla ako, di ba? Kaya gago ako. Bakit bang laki ng galit mo sa akin? To the point na wala kang pakialam sa akin kahit mamatay ako, ha? Ako bang pumatay kay Mama? Hindi naman, di ba? Ibang bakla ang pumatay kay Mama. Bakit kasi di mo na lang aminin na hindi yun ang totoong dahilan kaya ayaw mo sa akin eh? Kaya ayaw mo sa akin kasi bakla ako. Oo, ayaw ko sa'yo kasi bakla ka. Salot! Kahiyang ka sa imahe ko bilang haligi ng pamilyang to. Salot! Eh di magsuntukan tayong dalawa ngayon para malaman natin kung sino ang tunay na lalaki. Galit na sinakal ni Kuya si Papa at dinikit sa dingding. Sa lakas ni Kuya ay hindi ko siya mapigilan. Malaking tao si Kuya, maskulado siya, habang ang tatay naman namin ay saktuhan lang ang katawan. Mabuti na lang at nakapagpigil pa si Kuya noong mga sandaling yon. Hindi naman makapaniwala si Papa at gulat na gulat. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Subukan mo pa akong alipustahin, ha? Kakalimutan kong tatay kita. Lumabas ng bahay si Kuya, pero agad din siyang bumalik, wala pang 10 segundo. O Kuya, bakit? Ano? May aswang pa pala sa labas. Bumuntong hininga na lang ako. Si Papa naman ay nakahawak pa rin sa leeg niya
at hindi pa rin nagsasalita. Tulala lang siya sa baba. Sumilip ako sa labas. May babae pa rin nakatayo sa sulok ng bakuran namin. Tatawagan sana namin si Laval pero wala namang kaming mga load. Kaya ang ginawa ko, nagsindi na lang ako ng tela sabay hinagis ko agad sa labas. Base kasi kay Tito Hermo, takot din daw sa mga apoy ang mga aswang. Naging epektibo naman yun, Kabanong, nang makita kong umalis na lang ang babae. Napaupo na lang si Kuya Mario sa gilid. Tinapik-tapik ko na lang siya sa balikat. Noong mga sandaling yon, nakatingin sa amin si Papa. Sa sobrang shock niya, wala pa rin siyang masabi. Nang malaman nila Tito Hermo ang nangyari, ay hindi na sila nagsayang ng pagkakataon. Tinipon nila ulit kami sa mismong gabi ding yon. Noong mga oras din na yon, ay may daladalang bagong impormasyon si Mang Eddie. Isang impormasyon na makapagtuturo kung saan naglulungga ang aswang. Sa bakuran nila Tito Hermo ay nag-usap-usap kaming lahat. Sa ginagawa kong pag-trace ng lokasyon ng aswang, mula sa beer house ay nalaman ko kung saan siya lumalagi. Pero hindi ko alam kung doon siya nakatira. Pero ang mas maganda nito, puntahan na rin natin ngayon. Dahil nasisiguro ko na sa mga sandaling ito'y nagpapahinga na siya roon. Paano niyo po nalaman? Sigurado bang nandun talaga siya? Isinama ko ang aso ko. Nakakamoy siya ng aswang. Kaya naman sinundan namin ang amoy niya hanggang sa marating namin ang lugar na yon. Ay bongga ang doggy na yan ha. Pwede bang ipatrace sa jowang naglalandi ng iba? Kuya, umayos ka nga. Ikaw ang gusto ng aswang kaya sa'yo lahat nagmula ito. Kaya magtino ka. Natahimik si Kuya sa sinabi kong yon. Umupo na lang siya sa tabi ko at muling nakinig sa usapan. Mahirap ba talagang kalaban ng aswang na yon? Di ba gumagamit siya ng itim na mahika? Tama, gumagamit siya ng itim na mahika. Sa palagay ko nga pinag-aralan niya kung ano ang mga ginagawa ng mga mangkukulam. Kaya hindi tayo dapat maging kampante. Lalo na ikaw na natitipuhan ng aswang na yon. Ano ba nagustuhan niya sa akin, no? Bakla naman ako. Hindi naman natingin ang mga aswang sa kasarian. Kapag gusto nila, kahit mukha kang alikabok, kukunin ka nila. At saka, hindi ka naman pangit, Kuya Mario Gwapo kung naging lalaki ka, no? Itong si Victor, lalaki na nga pero parang... Hoy, umigil ka na nga Tara, malis na tayo. Tutal nakahanda naman na ang lahat. Kailangan na nating umalis. Tahimik na ang buong lugar namin nang umalis kami. Dumaan muna kami saglit sa bar para tingnan kung naroon ang babae. Pero wala. Sinundan na lang namin si Mang Eddie kung saan man niya kami dadalhin. Basta dumaan kami sa talahiban at pumasok kami sa masukal na daan. Pagkatapos ay merong kaming tinawiran na hanging bridge. Ang layo ng nilakad namin, Kabanong. Namamangha ako noon sa aso ni Mang Eddie kasi ganun pala kalayo ang inamoy niya para lang matunto ng kinaroroonan ng aswang. Bigla na lang kaming pinahinto ni Mang Eddie. Sabi niya ay malapit na raw kami sa kinaroroonan ng babaeng aswang. Kaya naman muli na naman akong binalot ng takot. Lalong-lalo na si Kuya na nung mga sandaling yon, kulang na lang ay pumasok na sa damit ko kakasiksik sa akin. Makalipas lang ang ilang minuto ay natanong na namin ang isang bahay. Maliwanag sa loob dahil sa mga gaserang malalaki. Maliwalas ang paligid na parabang alagang-alaga ang lugar na yon. Dito ba talaga nakatira yung aswang na yun? Oo, dito siya nakatira. Teka, bakit parang hindi naman mukhang bahay ng aswang yan Mukha ngang baler ng fairy godmother. May aswang din naman kasi na organisado sa lugar. Para kapag may naligaw sa lugar na yon, hindi agad iisipin na may kakaiba sa kanya. Isa pa, magandang babayang aswang. Ang mga target niya mga lalaki. Hindi naman ako lalaki nga Kuya, tumigil ka nga. May itlog at hotdog ka pa rin, no? Nanahimik na si Kuya Mario nang sabihin ko yon. Marahan at maingat kaming lumapit sa bahay na yon. Nasipat namin na nasa loob nga ng bahay ang babae. Hindi namin alam kung anong ginagawa niya, pero napansin namin na nakangiti siya.
Hinanda na ni Mang Eddie ang daladala niyang palaso. Balak niyang panain na lang ang aswang mula sa kinalalagyan namin nun. Kitang-kita naman niya ang babae sa bintana. Kaya akala namin magiging madali lang ang pagpatay sa aswang. Pero bago pa man mabitiwan ni Mang Eddie ang palaso, naramdaman na kami ng aswang. Napatingin siya sa labas at mabilis na nakapagtago. Sabi ko na, malalaman niya na nandito tayo. Wala naman po kayong sinabi Nagiwahiwalay kami para palibutan ang bahay ng aswang. Nang makalapit na kami sa bahay, napansin namin na nawala na ang babae sa loob. Nagulat na lang kami nang lundagan niya si Mang Eddie at makalmot sa likod. Napunit pa ang damit ni Mang Eddie dahil sa ginawa ng aswang. Bagay na nakapagpataranta sa amin. Hinila ako ni Val palayo at nakasunod din naman si Kuya Mario. Habang si Tito Hermo at Mang Eddie naman ay naiwan sa tapat ng pinto. Hindi pa raw natatapos ang lahat dahil lumabas ulit ang aswang. Ang inatake naman niya ay si Tito Hermo. Pilit niyang hinihila si Tito Hermo papasok ng silong. Buti na lang ay nahawakan siya ni Mang Eddie. Muling bumalik si Val para tulungan ang tatay niya. Habang kami ni Kuya ay nanatiling nandun lang sa likuran ng punong bayabas. Gusto naming tumulong pero ang sabi ni Tito Hermo, huwag ko raw papalapitin si Kuya. Kaya sinunod ko na lang siya. Ay, stay away lang ba tayo, broda? Walang gagalaw, dito lang. Bigla na lang siyang huminto habang nakausli pa ang puwet. Oh, anong ginagawa mo? Sabi mo walang gagalaw. Ay naku, siraulo ka talaga. Tinigilan din ng aswang si Tito Hermo. Pero nagkanda sugat-sugat ang paa niya dahil sa talim ng kuko ng aswang. Dahil sa tinamong sugat ni Tito Hermo, minabuti naming ihatid na muna si Tito Hermo pabalik. Habang si Mang Eddie naman at si Val ang hahabol sa nakatakbong aswang. Akay-akay namin si Tito Hermo habang naglalakad kami sa kadiliman ng kagubatan. Hindi naman ganun kalala ang sugat ni Tito Hermo. Pero hindi niya kasi pwedeng itukod na madiin ang paa niya dahil mas dudugo. Kaya naman kahit mas mabigat siya sa amin ay wala kaming nagawa kundi ang akayin siya. Halos kalahating oras na namin siyang inaakay ay nakaramdam na rin kami ng pagkangalay. Inupo na muna namin si Tito Hermo. Pumilas ako sa spaghetti na damit ng kuya ko, sabay tinali ko sa sugat ni Tito Hermo. Bayaran mo ito, ha? Pag no, pilasin ko yung tigyawat mo. Matapos kong matapalan ng sugat ni Tito Hermo, dahan-dahan na rin namin siyang itinayo. Ang kaso nga lang, nakaramdam na kami ng kakaiba sa kinalalagyan namin. Hindi pa man namin nakikita. Alam na agad ni Tito Hermo na ang nararamdaman namin ay ang aswang na babae. Mukhang sumalisi lang itong aswang na ito Nako, ni-lost direction niya lang yung dalawa. Paano na ito? Bigay na lang kaya natin ang utol mo para matapos na ito. Ha? Tito Hermo? Nagbibiro ba kayo? Tito, don't joking. Gusto ko pang mabuhay ng matagal, no? Maya-maya lang, naaninagan na lang namin na meron ng babaeng nagmula sa kadiliman. Pagtutok namin ng ilaw, bumungad sa amin ang babaeng nakangiti. Agad kong hinawi si Kuya Mario papunta sa likuran namin ni Tito Hermo. Bakit ba ayaw mong lubayan ng kuya ko? Bakla yan, oh. Hindi yan interesado sa tahong mo. Wala akong pakialam. Basta, gusto ko siya. Gustong gusto. Siya na ang gusto ko makasama habang buhay. Walang makakapigil sa amin. Hoy, tsaka. Stop mo yung big bunganga mo. Di kita bet. Tsaka ka eh. Tumawa ang babae na parang mas lalo niya pang ikinatuwa ang sinabi ni kuya ko. Ganyan nga, mahal ko. Mas nai-inlove ako sa'yo kapag nagpapa-hard to get ka eh. Mas lalo ako nakakaroon ng dahilan para ipaglaban ka. Ay nako, baliw na yata tong siraulo na ito eh. Pero dahil alam kong maraming hadlang sa pagmamahalan natin, kailangan ko muna silang iligpit. Bigla na lang namula ang mata ng babae at kumulubot na ang mukha nito. Sandali, di ba itong baklang to naman ang kailangan mo? Abay, kunin mo na! Muling kumalma ang babae nang itulak ni Tito Hermo ng bahagya si kuya. Nagkatinginan silang dalawa na parang nakakaintindihan sila. Kapag sumama ako sa iyo, anong kapalit? Bumalik sa dating normal na mukha ang babae.
Agad na sumilay ang ngiti sa mukha ng babae. Diyos ko, bungulang lola. Anong kapalit kapag nag-together tayo? Kung sasama ka sa akin, hindi ko sila sasaktan, pangako. Basta mamuhay lang tayo na malayo sa kanila. Parang buang na talaga ang babaeng yun kay Kuya Mario. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang meron sa kuya ko. Basta, patay na patay siya, Kabanong. Hoy, kuya, ginagawa mo. Ba't sasama ka dyan may pasok ka pa nga bukas? Ay nako, sasama na ako sa kanya para matapos na i-teach. Hoy, buang, itigil mo yan. Dahan-dahan na siyang naglakad patungo sa kinaroroonan ng babae. Nakasarado ang kanyang dalawang kamao. Halatang maging siya ay natatakot din sa gagawin niya. Hayaan mo na kuya mo. Nakangiti si Tito Hermo kaya lalo kong naguluhan. Samantala, nang makalapit na si Kuya sa babaeng aswang, ay agad na lumapad ang ngiti ng babae. Sinasabi ko na nga ba mahal mo rin ako Nagulat na lang ako nang yakapin ng babae si Kuya. Doon na mas lumakas ang tibok ng puso ko. Hinawakan lang ako ni Tito Hermo para pigilan. Mga ilang sandali lang, nakita ko na lang na merong tinarak si Kuya Mario. Agad siyang lumayo na nagawa pang kumending-kending pabalik sa amin. Tipak na pak ang saksak ng baklang kokak. Nakaramdam ng kaunting pagkahilo ang babae hanggang sa tuluyan na siyang napahiga. Anong ginawa mo, kuya? Si Tito Hermo may inabot sa akin. Sabi niya, saksak ko daw para makaslip ang lola. Go ko na. Binigay sa akin ni Eddie ang isang pako. Ibinabad niya ang pako na yun sa pampatulog na likido. Kaya tara na, tulungan niyo akong maitali ang babaeng yan sa puno para maya-maya maiuwi na natin yan at masunog. Siniguro pa naming tulog na nga ang babae. Gamit ang paa, ginagalaw-galaw pa namin ang kamay niya para malaman kung may malay pa siya. Wala, tulog na ito. Paikuha yung lubid sa bag ko at itatali na natin to. Nang makuha ang lubid, ay nagmamadali kami ni Kuya na igapos ang aswang. Maigpit ang pagkakagapos namin kaya kampante kami na hindi yung makakatakas. Sobrang tagal na nakatulog ang babae. Tulog pa rin siya nang magawa kaming hanapin ni Laval at Mang Eddie. Noong mga sandaling yon, Kabanong, napagdesisyonan na ni Mang Eddie na doon na sunugin ang babaeng aswang. Kaya naman naghakot-hakot muna kami sa paligid ng mga tuyong dahon. Pagkatapos ay nilagay namin ang mga tuyong dahon sa palibot ng babae. Akala ko ay direkta na naming susunugin, pero kailangan pa palang orasyonan. Sabi kasi ni Mang Eddie, ang mga ganong klase ng aswang daw ay hindi basta-basta pinapatay. Dapat daw na pati ang kaluluwa ng aswang ay mamatay rin. Dahil maaari pa rin daw mabuhay ang aswang na yon pero sa ibang katauhan na o sa ibang katawan. Nilabas na ni Mang Eddie ang mga kandila niya at binigyan niya kami ng tig-iisa. Nahirapan pa kaming sindihan yon dahil medyo humahangin na ng bahagya. Nang simulan na namin ang orasyon, ay bigla nang nagising ang babae. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Galit na galit siya sa amin, lalo na kay Kuya Mario. Pakiramdam kasi ng aswang ay pinagtaksilan siya ng kuya ko. Pinipilit niyang makawala sa mga sandaling yon. Alam ko na nawala na ang kabaliwan niya kay Kuya. Puro galit na lang ang nakikita ko. At dahil doon, alam kong hindi na niya bubuhayin pa si Kuya. Hindi pa natatapos ang orasyon ay nagwawala na ang babae. Nabahala na kami dahil nagagawa niyang alugin ang puno. Medyo malakas siya, Kabanong. Napatayo na kami at medyo tumistansya ng kaunti. Oh, ano na ngayon? Paano na? Hindi tumugon sa akin si Mang Eddie. Sa halip, hinagupit niya ng latigo ang aswang. Nangisay-ngisay ang aswang, dahilan para mas lalong mauga ang puno. Nang nararamdaman na naming masisira na ang lubid, nagdesisyon na si Mang Eddie na paalisin na kami. Sige na, umalis na kayo. Iwan niyo na lang ako dito. Ako na ang bahala. Bakit? Hindi na ba natin kakayanin? Hindi na, mapapahamak lang kayo. Hindi pala natin kaya ng marami tayo tapos magpapaiwan ka mag-isa? Hindi siya mag-isa. Sasamahan ko siya rito. Kaya mauna na kayo bago patuloy ang makawala itong aswang na ito.
Ay, taray! Sakripisyo is life! Kahit na ayaw sana namin silang iwan dahil siguradong mapapahamak sila, sinunod na lang namin ang utos. Sa itsura kasi ng babae, halatang hindi na niya kami bubuhayin lahat. Sige po, mag-iingat kayo. Pa, umuwi ka ng bahay ah. Tumango lang si Tito Hermo at saka umalis na rin kaming tatlo. Wala kaming sinayang na pagkakataon. Kung may pakpak nga kami, ay baka lumipad na kami. Tama lang ba na umalis tayo? Oo, kailangan natin silang sundin eh. Mas magiging pabigat pa tayo kung nandun tayo. Nang makalayo na kami, ay pansamantala kaming tumigil para magpahinga. Habol-habol namin ang mga hininga namin. Si Kuya, kulang na lang ay mamatay sa sobrang pagod. Nahihirapan siyang huminga kaya wala kaming pagpipilian kundi ang tumigil. Ano, buhay ka pa ba? My heart! Nagwawala ang aking heart! Mamamatay na ba yan, pre? Eh, bawal kasing mapagod yung baklang yan eh. May dala akong tubig dito, Kuya Mario. Pinainom na muna namin si Kuya Mario ng tubig. Halos 1 oras din kaming nagpahinga. Kaya akala namin nun ay hindi na kami masusundan pa ng aswang. Kaya naging kampante kami. Muli kaming nagpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa tuluyan na nga kaming makarating sa hanging bridge. Parating na kami sa dulo nang marinig namin ang pamilyar na hiyaw. Para siyang paniki. Nagsiupo kagad kami sa gilid. Mga ilang sandali lang ay nakita na namin ang babae sa kabilang parte ng tulay. Agad na dumaloy sa amin ang takot at kaba. Pumasok agad sa isip ko na baka hindi na nakaligtas si Mang Eddie at Tito Hermo. Gagi, anong nangyari kina Papa? Kumalma ka lang. Hindi tayo pwede magpadalos-dalos. Pero hindi ko na napigilan pa si Val dahil sa ideyang baka napatay na ng aswang ang tatay niya. Dali-dali siyang lumabas sa pinagtataguan namin. Dumampot siya ng bato at saka pinukulang aswang. Hindi yun tumama sa aswang dahil malayo yun. Napatingin sa kanya ang babae. Nilabas agad ni Val ang mahabang kutsilyo na nakasiksik sa kanyang tagiliran. Pre, baka mapano ka. Tumakas na muna tayo. Diyos ko, ito naman no, ang bubito naman ito. Pero hindi kami narinig ni Val. Hinanda niya lang ang sarili niya at hinintay niya pa talagang makagapang ang babae palapit. Nakita na lang namin na nakikipagtagaan na siya. Pero magaling ang aswang. Ilang beses siyang nakailag. Pero para siyang gagamba na gumagapang lang sa tulay. Hanggang sa siya naman ang inatake ng babae. Nagawa nitong kalmutin si Val. Muntikan pang ang mahulog pero buti na lang nakakapit kagad siya. Hindi namin pwedeng pabayaan si Val kaya lumabas na rin kami ni Kuya. Agad na napatingin ang aswang na yun sa amin. Lalo na kay Kuya na kahit nasa alanganin na ang buhay namin, binabakla pa rin ang sitwasyon. Girl, stop na this! Bad! Sandaling napatigil ang babae at nakay Kuya na ang atensyon niya. Hinila ko na rin palapit sa amin si Val. Tigil ka na please, hindi na ito maganda. Pati ikaw ang syongit mo na. Titigil lang ako kapag napasa akin ka na. Ay, bakit ba baliw na baliw ka sa akin? Bakla ako, julag ka ba? Bakla ako, Baklush, Becky, Tarush, Kending Bubay. Ano na pa ba, hoy? Wala akong pakialam kung ano ka pa. Mapapaliw ako kapag nawala ka sa akin. Hello, paano ako mawawala? Never ako naging sayo, no? Tsura mo? Kung hindi ka lang din magiging sa akin, mas mabuti pang mamatay ka na lang kasama ng mga taong humahad lang sa ating dalawa. Nang isay-ngisay ang babae no mga sandaling yun, Kabanong. Parang magpapalit na siya ng panibagong anyo. Habang nangyayari yun sa kanya, niyaya ko na si Val at si Kuya na makaalis. Iniwan namin ang babae habang nangingisay siya. Mas lalong naging mahirap sa amin ng mga sandaling yun nang mamatay na ang daladala naming flashlight. Makailang ulit kaming napatid, pero tuloy kami. Kapag naririnig namin ang hiyaw ng aswang, ay nawawalan kami ng dahilan para sumuko. Nang makarating na kami ng kalye ay may napadaang truck, pero nilagpasan lang kami. Muntikan pang mahagip si Kuya. Ay punyemas na truck yun ah.
Napansin ko si Val na iniinda ang sugat niya sa likuran. Hindi naman ganun kalalim ang sugat niya. Sapat na ang hapdi na mula roon para mahirapan siyang tumayo ng diretsyo. Pre, kaya mo pa ba? Sabihin mo lang kung hindi na at iiwan ka na namin ha. Uy, gagi ka ba? Pagkatapos ko kayong ipaglaban? De, biro lang. Medyo kalmado na kaming naglakad noon dahil iniisip namin na nagawa na naming iligaw ang aswang. Ay, walking to remember na ba this? Wala tayong magagawa. Anong oras na rin oh? Ipinagpatuloy na lang namin ang paglalakad. Makalipas ang ilang sandali, ay natanaw na rin namin ang bungad ng lugar namin. Nagkaroon na kami ng pag-asa dahil kahit na papaano, alam namin na marami ng taong nandun. Ang kaso nga lang, bigla na namang lumitaw ang babaeng aswang. Naalala ko, nakakaamoy pala siya ng dugo ng tao. Marahil nagawa niya kaming sundan dahil na rin sa sugat ni Val. Oh, makakauwi kayo? Hindi! Nakaharang mabae sa kalye kaya hindi kami makadaan. Nung mga oras din na yon, Kabanong, ay mas malala na ang itsura niya. Mas pumayat siya at parang may mga umusling buto na sa ibang parte ng kanyang katawan. Hindi na rin namin maaninag ang mukha dahil parang nangitim. Ay, ang kulit mo. Follow is life ka pa rin ba? Jomba ginakayakin. Ha? Hindi na naituloy ni Kuya ang kanyang sasabihin nang lundagin siya ng aswang. Pumaibabaw sa kanya ang aswang at tangkang kakagatin siya sa leeg. Pero bigla na lang naging lalaki ang kilos ni Kuya. Bigla niyang hinawakan ang aswang sa leeg at tinulak ng malakas. Doon ka mag-listen sa akin ha? Ayaw mo talaga ha? Ayaw mo mag-listen? Susuntukin pa sana ni Kuya pero hindi namin inaasahan na kami naman ni Val ang aatakihin ng aswang. Nakalmot ako ng aswang sa hita. Napadapa agad ako nun. Tapos nang pumalag ako, si Val naman ang sinunod niya. Nakagat niya ito sa kamay. Malalim ang hiwa sa kamay ni Val nun kaya halos mapatid ang litid niya kakasigaw ng aray. Wala na kaming naitulong ni Val kay Kuya Mario noong mga sandaling yon. Parang ang nangyari ay nag-one-on-one na lang sila. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang tapang ni Kuya. Doon ko nasabi na minsan mas lalaki pa talaga sa lalaki ang mga bakla. Sinapak ni Kuya ang babae nang lumapit ito sa kanya. Sa lakas ng sapak niya ay bumulagta ang babae. Pero nakabangon din naman kaagad. Mas lalong nabuang at nagalit ang babae. Gigil na gigil itong sumugod kay Kuya. Wala kang karapatan ng gisgisan ng kagandahan ko. Ano? Ganda yan? Saan dyan? Sinuntok uli ni Kuya ang babae. Pero sa pagkakataon na yon ay nagawa ng makailag ang babae. At ito naman ang nakatama kay Kuya. Parang tutang iiyak-iyak si Kuya nang mahiwaan siya sa braso. Napaupo kagad siya sa semento. Kuya, bumangon ka. Braso lang yan. Wow ha, makautos ka dyan. Mabuti pa manood ka na lang dyan no. Hindi na nakontento ang babaeng aswang. Nilapitan niya si Kuya at sinugatan naman sa muka. Noong mga sandaling yon, Kabanong, kahit nahirap na rin akong makagalaw, ay pinilit kong makatayo. Tumakbo ko palapit kay Kuya. Pero sa kasamaang palad, nakalmot lang ulit ako ng babae. Sirit agad ang dugo ko mula sa bewang. Subsob ako sa lupa. Dahil sa pagkakataon na yon, medyo malalim na ang hiwa niya sa akin. Hoy, boba! Patawarin mo ako, mahal. Pero kailangan mo nang mawala at baka iba pa ang makinabang sa'yo. Mahal, paalam. Natatawa pa na parang baliw ang babaeng aswang na yon habang nasa ibabaw ng kapatid ko. Nang iangat ng babae ang kanyang kamay para tapusin ang buhay ng bakla. Para tapusin ang buhay ng baklang kapatid ko. Doon ako kinabahan. Nagtayuan ang mga balahibo ko. Wala akong nagawa ng mga sandaling yun, Kabanong. Mabuti na lamang, isang himala ang nangyari. Isang putok ng baril ang narinig namin na dahilan para lumayo ang babae kay Kuya. Pagtingin namin kung sino ang bumaril, ay nakita namin si Papa. Hawak-hawak niya ang senyorita na baril na pamana pa sa kanya ng lolo namin noon. Lumayo ka sa anak ko! Bakla yan! Di kayo bagay! Galit na galit ang babae.
Nasa aktong si Papa naman ang lalapitan niya pero muling nagpaputok si Papa. Tinamaan ulit sa katawan ng babae. Hoy! Pader! Bayani ang peg! Akala ko ba ang bading ay salot? Hindi siya pinansin ni Papa. Nakatuon lang ang atensyon ng tatay namin sa aswang na parang hindi naman tinatabla ng bala. Pakailamero ka! Hindi ko alam kung anong nilalang ka. Kung aswang ka man o hindi. Pero hindi ako papayag na patayin mo ang mga anak ko. Lalo na yung baklang yan. Di yan pwede mamatay kasi babawi pa ako dyan. Ha? Babawi? Pader naman, bubuhayin mo ko para bugbugin mo na naman? Inutil ka talaga. Babawi, ibig kong sabihin, basta. Susubukan ko nang tanggapin yung kabaklaan mo. Ha? Pader naman eh. Parang maiyak ako sa sinabi ni Papa sa mga sandaling yun, Kabanong. Hindi ko inakala nagdarating ang ganitong pagkakataon. Natigil lang ang usapan nila nang gumapang na ang babae papunta kay Papa. Pero hindi nagpatinag ang tatay namin. Inasinta niya ang babae sa ulo at nang bahagya na itong makalapit sa kanya, doon na siya binaril ni Papa sa ulo. Isang putok lang yon pero bumulagta kagad ang babae. Hindi pa nakontento si Papa. Binaril niya ulit sa ulo para siguraduhin patay na ang babae. Malalalim na paghinga ang ginawa ni Papa pagkatapos nun. Walang sinayang na pagkakataon ng tatay namin at inakay na niya kami. Muntikan pa naming makalimutan na kasama pala namin si Val. Dinala kami ni Papa sa bahay. Isa-isa niya kaming inasikaso. Maya-maya, naalala namin na balikan ng bangkay ng aswang. Pero nang makarating kami, damit na lang ng babae ang naroon at sa loob noon ay isang patay na uwak. Kinaumagahan, nawala na rin ang pag-aalala ni Val. Nakaligtas kasi si Tito Hermo at ganun din si Mang Eddie. Samantala, kinuha ni Mang Eddie ang patay na uwak. Inilagay niya yon sa malaking garapon. Dinasalan niya yon para mamatay na raw ang kaluluwa ng aswang at hindi na makalipat pa sa ibang katawan. Mula nang matapos ang problema namin na yon, naging maayos na rin ang pakikitungo ni Papa kay Kuya Mario. Pero siyempre, hindi naman agad-agad ay okay na kagad kay Papa. Inuunti-unti niya. Naninibago pa rin siya dahil may anak siyang bakla. Pero ang mahalaga na lang sa akin, Kabanong, alam kong kalaunan ay matatanggap niya ng buo si Kuya. At dahil doon, nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob para ipagtapat sa tatay namin na ako rin ay isang sirenang may itlog. Wakas.